Andito pala po ako sa Barangay Sonate. Nagmagandang loob na pinatuloy po ako sa bahay ni Lola Pining Montemayor, asawa ni Dr. Montemayor. Salamat po. At saka title po ng totoong nangyari sa buhay ko. Title, hulihin at mag-grade po kayo dahil sa paghahasa sa akin, mayroon na ako anak. Hulihin at mag-grade po kayo dahil sa paghahasa sa akin, mayroon na ako anak, pinapunit ng mga maimpluwensya ng mga tao na nagkasabwatan na barangay official, tanod, police, DSWD, doktor, nurse, albularyo, kung sino sa kamag-anak ko, at iba pa. Matigil na sila sa kasamaan nila. Makonsensya sila. Grade 6 ako, di ako dinatnan. No? Grade 6 ako, di ako dinatnan. 13 years old ako. 4 months sinabi ko kay mami. 5 months, niregla ako. Nagtaka ako, wala naman ako boyfriend at wala ako bisyo. Nakapagtataka na, hindi ako dinatnan na wala naman ako boyfriend. Wala ako bisyo. Grade 6. Kaya pa-imbestigan yung Bulan South Central School. Posible na, buntis na ako nun eh. Tinatrayduran nga nila ako natulog eh. Tinatrayduran na ginagahasa na tulog. Si Kuya Joshua Gracilia, bigla nagsabi na buntis ako. Grade 6, wala naman ako boyfriend. Sa edad ko na 13 years old, kapatid ng kaklase ko si Kuya Joshua Gracilia. Si classmate Joan Gracilia, kapatid ni Kuya Joshua, pero kapatid. Si Kuya Joshua Gracilia. Muntik pa ako gasain ni Kuya Joshua, pero nakatakbo ako. December 2016, nang ginahasa ako, mayroon siya kinuha sa bag at nang ginamit ako, dumugo konti. Pag kinaumagahan, dumugo ng madami, ang puwerta ko, diaper na nga ginamit ko dahil madaming dugo. Lumabas sa puwerta ko. Year 2007, masakit puwerta ko. Pagkagising ko puwerta ko. Posible na December 2016 kasi ang suspect sabi, sino yung ang nakabuntis sa'yo? Sabi niya, Sabi, December 2016, sabi ng gumahasa sa akin, sino yung nakabuntis sa'yo? Kasi ang daming dugo nun eh. Madaming dugo. Sa puwerta ko. Year 2007, masakit puwerta ko. Pagkagising ko, kapitbahay namin manyak, si Bibot Goho. Hindi ko alam kung alin sa 3 na taon na nawala ang pagka-virgin ko. 2001, maribuko na namin. 2001, 2002, 2007 o 2016. Nawala ang pagka-virgin ko kasi ginahasa ko ng suspect. Mga maimpluwensya ang nag-trip ng masama sa akin. Dapat pa-imbestigahan pa ang Bulan South Central School. Natakot po ako kasi pinapasok na kasi ako ng mga suspect. Trinayduran nila ako na tulog hasain sa bahay namin. Minsan wala na ako pante, nagising. Inano ko lang Lola, kay po ako mapasa sa Facebook. Totoo na nangyari sa ako. Nagising minsan, nakababa na short ko. Ipapasa ko po ito sa Facebook, YouTube ko. True to life stories ang buhay ko. Para hindi na sila matigil na sila sa kasama nila. Pagkagising ko, dapat
Minsan wala na ako panty, nagising, minsan nakababa na short ko. Pagkagising ko, dapat mahuli at mag-grade kayo po. Nahalo. Sida ko mga bati ang dito. Anyway. Wait lang. Yeah. Ano pa ba yun? Mag-grade po kayo. Oh. Nag-edad ako 31 years old, pinatripan nila ako ipaghaso sa suspect. Pinaisip na sa akin ng Diyos sa kautakan ng mga kriminal, para hindi sila mahuli, ginahasa ako na mayroon regla, na virgin ako. Winalang pagka-virgin ko na tiyempo nila na mayroon ako regla. Dapat ipahuli nyo na sila, natakot at nagatroma ako sa kanila. Tulungan nyo ako, mahal ko si classmate Henry. Dapat maprotektahan nyo po ako. Saksi ko pa sina classmate Jason Pura, classmate Hensong Gusarin, classmate Daisy Gusarin. Saksi ko pa sina Miljan Vargas, classmate Henry Diamante, at iba pa. Nagpakita sa akin multo ng kapatid ko na sanggol si Steve Halyig Hordan, pero mabait sa akin. Iba na multo ng mga sanggol at iba pa na multo, bata. Pakiramdam ko ang iba na multo na bata, anak ko dahil sa pagtrip ng masama ng iba na pulis, barangay official, tano, doctor, nurse, midwife, DSWD, albularyo. Kailangan pa natin yung paranormal expert para mas makita kung sino-sino pa yung mga multo. At iba pa. Nakakaibang nilalang. Para hindi sila mahuli, pinapunit nila ang anak ko ng mga suspect porkit mahina kaalaman ko, parusahan sila ng batas at Diyos, nagkasala sila sa batas at Diyos. Padasalan ko sa pare ang pinapunit nila na anak ko sa sinapupunan ko. Na diablo suspect ang ugali nila, dapat mahuli ang nagtrip ng masama ng katawan ko. Ang katawan ko. Depende kung magiging mabuti sila sa akin. Tulungan nila, linisin love life ko. Tulungan nila ako maging masagana pamumuhay ko. Huwag na sila mag-trip ng masama sa akin. Magsisisi, magbabago sila. Tulungan nila ako mag-artista. Tulungan nila ako magkaroon, asawa at magkaroon kami ng anak ng asawa ko. Dapat mag-grade, maghuli kayo ulit. Pwede po tulungan niyo po ako na mapauwi sa bulan ng idol ko na artista na si Sir Ian Veneracion. Puntahan ako sa Barangay Obrero sa bahay ng aking magulang ng artista na si Sir Ian Veneracion. Kahit saan barangay, hanapin niyo ako, Kapitan Celso Morata, Sir Ian Veneracion. Upang tulungan ako ni Sir Ian Veneracion mag-artista. Papatawarin ko sila kung magbago sila. Ang dati na tanod ni Kapitan Celso Morata, si Tanod Kuya Usong, nickname Ibasco, apelyido trinatayduran ako ni Kapitan Celso na gustuhin ko dati niya tanod si Kuya Usong Ibasco. Ayaw ko naman sa kanya kay dati tanod Kuya Usong dahil mahal ko si classmate Henry Diamante. Nalaman ko naman na pinamalayihan ni dati tanod Kuya Usong Ibasco ang pinsan Diana Halyig Hipit. Natakot ako kasi si Mami, si pinsan Diana Halyig Hipit ang ipinasama sa akin sa bahay matulog at ang asawa ni pinsan Diana na si dati tanod Kuya Usong Ibasco ang ipinasama sa akin sa bahay matulog noon ang mag-asawa na sina pinsan Diana at dati tanod Kuya Usong Ibasco noon. Natakot ako isang beses kasi nang naka-short ako, sabi ng asawa ni pinsan Diana na si dati tanod Kuya Usong, sabi, wag na wag ako mag-short, sabi ni dati tanod Kuya Usong. Sabi ko, wag magbastos si Kuya Usong sa akin, wala siya pakialam, kasi hindi ko siya gusto, hindi ko naman siya boyfriend, hindi ko naman siya asawa, okay lang kung ano, gusto ko mag-short. Sinumbong ko kay pinsan Diana ang asawa niya na wag magbastos, pero wala lang sa kanya. Sinumbong ko kay Mami na wag magbastos ang asawa ni pinsan Diana, pero wala lang sa kanila. Sinumbong ko kay Tita Sising Tito Lito, pinsan,
kambal at police station na wag mag-traidor na si Kuya Usong Ibasko, wag magbastos. At sana tumulong sila. Oh. Pagkatapos ko sila tulungan magbago, pagkatapos ko sila tulungan, magbago na sila, oh. Wag mag-traidor na tulog ako, magbastos. Ang kakilala ni Kapitan Celso Morata na dati tanod. Sabi ni dati tanod Kuya Usong, kay katrabaho yun ni Kapitan Celso Morata, Ibasko, umalis na siya sa pagkatanod, balita ko. Natatakot po ako kasi kasama ko sa bahay ang mag-asawa na sina Pinsan Diana at dati tanod ni Kap Celso, si tanod Kuya Usong Ibasko noon. Wag po mag-abuso po, Kapitan Celso Morata. Sinira nyo na nga buhay ko dahil sa kapabayaan nyo. Wag na mag-ulit, magbago na kayo. Formal ako na tao, wag nyo ako idamay sa kaguluhan ng buhay nyo. Maayos buhay ko kasi mabuti akong tao. Madami kasi nainggit sa akin kaya di ko na pinag-aralan ang course na pangarap na education. Course na doctor, nurse, na criminology. Inaapi ako ng mga guro, kinasabwat, doktor, nurse, sa pangapi sa akin, kinasabwat mga pulis, criminology, sa pangapi sa akin, pero pinakita ko sa kanila na madaming nagawa kong tulong sa mga tao. Kahit na trinayduran ako ng mga guro, doktor, nurse, pulis, criminology, tinulungan ko sila. Talaga, tuloy-tuloy na ang pagbabago ng mga kasabwat na guro, kasabwat na doktor, nurse, kasabwat na pulis, at criminology. Madami na ang natulungan ko na doktor, nurse, guro, pulis, criminology. Ilang beses na ako tinahamak ng iba ko na kamag-anak. Tulungan niyo po ako, alamin niyo kung sino po, para i-raid niyo po. Para hindi na maulit po at ligtas ako. Kung sino po ang tunay na nagbabago at nagsisisi, oras na para tulungan niyo po ako na iligtas. Tuloy-tuloy na ang pagbabago at pagsisisi ng aking mami at stepfather, daddy ko. Mag-raid, maghuli kayo palihim. Hulihin nyo at iba pa ng mga suspect. Traidoro nun si dati tanod Kuya Usong Ibasko. Sabi niya sa akin isang beses, nagparinig, lagyan niya kinakain ang niluluto na pansit Clorox. Nagparinig sa akin kaya sinumbong ko diretso na sa Zone 5 Police Station. Natakot po ako para di madiretso ang binabalak ni dati tanod Kuya Usong Ibasko noon, sinumbong ko siya sa pulis. Magbago po si dati tanod Kuya Usong Ibasko, ginagalang ko siya kasi asawa siya ng pinsan ko. Kasi November 7, 2020, birthday mami ko noon, bumili ako ng pansit, hindi naman maganda na joke na magsabi na lagyan ng Clorox. O, yung kinakain na nagparinig yung asawa ni Daday. O, at, niluluto. 2006, 2007, 2008, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, panalo pa rin ako dahil mabuti akong tao. Hindi pa ako nag-kinder ako, elementary ako, high school ako, college ako, panalo pa rin ako. Salamat sa Diyos. Kahit na inapi nila ako, pinakita ko na mabuti akong tao. Sana talaga na mag-grade po kayo at hulihin nyo na po.